Yes, Lord. Minsan po, Diyos, tunay, Lord, na narito ang iyong mga anak, Panginoon. Paginggapatin mo, Lord, ang bawat isa sa aming Panginoon, na minsan pa malayang makalapit sa iyong banal na trono, O God. Paginggapatin mo kami, O God, upang, Lord, ang aming mga pagpupuri ay maging karapat-dapat sa iyong banal na trono, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papulit pagsama. Maghari ka, O Diyos, ngayon loobin mo, O Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papulit pagsama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, ngayon at kailanman. Yes, Lord God. Hallelujah. Tayo po'y manahimik. Tayo ipikit ating mga mata. At sabay-sabay tayong lumuhod sa paanan ng Panginoon. Hallelujah. Kataas-taas ang Diyos. Pinupuri. Diyos, magay na lang ang natilang pasundan sa buhay ng bawat isa. Lubos pa kami nagpapasalamat, Lord, muli. Hinilaan na naman kami ng bagong hininga. Bagong pag-asa, O Diyos, kita ng salamat sa napakagandang araw ngayon. At Lord, salamat sa pagkatunay na ikaw ang siyang nagtatakda sa lahat ng bagay. Niloob mo, Panginoon, ang araw nito na kami muli ay magsama-sama Sa isang layunin, Panginoon, na kung saan, O God, dakilain walhatiin ang iyong pong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa iyong pong pag-iingat sa amin. Kami, O Diyos, ay nakarating sa lugar na ito na ligtas. At salamat, Lord, sa lugar na ito ninilaan mo para po sa amin, O Diyos, sa napakagandang lugar na ito, Ama. Salamat, Lord, for your abundance goodness, your amazing grace, your tender mercy, your everlasting care, your steadfast faithfulness that are new every morning. Words are not enough to give you thanks, O God. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Luwalhatiin ang iyong pong dakilang pangalan. O God, sa oras na ito, Ama, patuloy po kami nagpapakumbaba, Panginoon, na alam po namin, O Diyos, kasalanan siyang hadlang na hindi mo kami lubos matitigan at malapitan. Ama, kami po, O Diyos, ay nagpapalinis, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang na gawang kasalanan na ito, Ama, nagbigay sugat sa puso mo. Ama, patawarin mo po kami, Panginoon. Hugasan na yung banal mong dugo. Salamat, Lord, sa kalinisan. Salamat, Lord, sa kapatawaran. At Ama, sa oras na ito, Panginoon, patuloy, Ama, na pinagkakatiwala namin sa iyong mapagpalang kamay ang aming pong gawain, O Diyos, ang buong maghapon na ito, Ama. Hinihiling po namin na samahan mo po kami, banal na Espiritu, hanggang, O Diyos, matapos, Ama, hallelujah, mula, Panginoon, sa worship service po namin, sa lunch fellowship, O God, sa water baptism, sa games, Panginoon. O God, hinihiling ko, Ama, ang gininto ang pag-iingat mo po sa amin. Palutan mo po kami, Ama, na yung banal at makapangyarihan mong dugo. At lukuban, Panginoon, ang yung makapangyarihang pakpak, O God. Maraming salamat, O Diyos. At God, sa aming gaganapin na water baptism, sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Alam ko, Ama, na ngayon pa lamang pinupuspos mo na sila ng iyong kapangyarihan, Ama. Lalo higit sa lahat sa magbabaptize, Panginoon. O God, patuloy, Ama, na kung saan mag-ari ka sa kanilang buhay. Make them a person you want them to be, Panginoon. At God, ang buhay nila ay tapat all the way to the end. In the name of Jesus.
Jesus. Maraming salamat maging sa Lance Fellowship po namin. Hayaan mo, Ama, na maipadama po namin, O Diyos, at maramdaman po namin the love, unity, and harmony, O God. Hallelujah. At maging Lord sa games po namin, dalangin ko na ingatan mo po kami, Ama, walang anumang mangyaring hindi maganda, aksidente o anuman, in the name of Jesus. Ilayo mo po kami sa panganib, Lord, in Jesus' name. At patuloy namin winawasak anumang plan at gawa taktika ng kaaway, in the name of Jesus. Satan, you have no room in this place. You have no room of our lives. You are powerless and totally paralyzed in the name of Jesus. We plead the blood of Jesus against you, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. And we let loose, oh God, the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Father, thank you so much in advance sa victory na ipapamalas mo na naman sa amin, oh Diyos. Hayaan mo, Ama, na patuloy po namin, oh Diyos, maramdaman ang tunay na kagalakan sa aming pong gawain, sa aming pong fellowship nito. Thank you, Blessed Holy Spirit, sa kalapitan mo at patuloy na pagsama mo sa amin. Oh God, into your hands we entrust everything. All the glory, all the honor, power, majesty belongs to you alone. In the name of Jesus, this we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, no? So tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Diyos. Sabi nga po sa Psalm 66 verse 1 and 2, sumigaw sa galak ang mga nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na pagpupuri sa Kanya natin ibigay. Amen! Hallelujah! Hindi po bawal sumayaw sa Panginoon. Amen po ba? Tayo po'y malayang magpuri, sumayaw sa galak ang lahat ng nilalang para sa ating Diyos. Sapagkat tunay nga pong napakabuti ng ating Lord. How good it is! Amen! Hallelujah! Yes, Lord! How good it is to give thanks unto the Yes, Lord! How good it is to give thanks unto our God. For He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless
nga po, Lord God, that in your presence there is love, there is joy, there is peace that surpasses all understanding, O God. Yes, Lord, salamat sa kagalakan minsan po, O Diyos, na patuloy mong inilalagay sa aming mga puso. Na kami patuloy na sasamba, patuloy ka namin itataas, O Diyos, walang ibang pangalan kundi ang pangalan mo lamang, Lord. Jesus ang aming itinataas, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Tunay nga po, Diyos, na patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin itataas, O Diyos, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. O pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian o karangalan, kapangyarihan mo. Minsan pa sabihin sa Panginoon, Lord, pupurihin ka namin, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian. Sa iyo ang buong karangalan, O Diyos. Kapangyarihan mo'y walang. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, O God. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisiga. O minsan pa, Lord, pupurihin ka namin, O Diyos. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Amen. Come on, church, let us open our heart. Open our lips and worship the living God. Yes, Lord, tanggapin mo, O Diyos, minsan pang aming mga pagpupuri na tanging sa lamang po namin ibinibigay, Panginoon. Sapagkat, Lord, tunay na sa'yo ang kaluwalhatian. Hallelujah. Walang katulad, ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Amen. Isigaw mo sa Panginoon. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Yes, Lord. Tanggapin mo, Diyos, ang aming mga pagpupuri, O God. Hallelujah. Sa'yo ang aming awit, o for the last time, sabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang tunay na Diyos sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Yes, Lord, ika'y walang katulad. Nag-iisa, O Diyos. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay, O Diyos, na patuloy namin isisigaw, Lord, ang aming mga papuri. Minsan sa, O Diyos, papuri, pagsamba, O God, patuloy po namin ibinabalik sa iyo, O God. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, makakaupo po tayo. Meron tayong mga upuan. May mga banig po tayo na pwedeng upuan. And please po, pwede po bang i-silent muna natin ang ating mga cellphone
so that we can focus to the word of the Lord. Amen? Amen. So napaka-special po ng araw na ito para lalong-lalo na po sa ating mga candidate for water baptism. So ngayon po, papakilala naman natin ang magbibigay sa atin or gagamitin ng Lord to preach His word. Amen? So, tatawagin ko na po ang magsasalita dito sa harapan, ang magtuturo sa atin about water baptism. Please welcome Sister Michelle de la Cruz. Parang gutom na ata tayo Asa ba si Jai? Parang doon ko kasi hinahanap Nakalimutan ko yung doble, tapos hindi natin makita. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Sister Michay. Parang 2-3 days na masama po yung kanyang pakiramdam. But praise the Lord kasi nandito po siya ngayong araw na ito. Amen? Amen po. Amen. Grabe talaga yung gawa ng kalaban. Yung parang pinipigilan ka, pero sabi nga, di ba, no one can prosper the word of God. Amen. So, before that, let's do a short prayer lamang. Praise Lord, hallelujah. Father God, we thank you so much for this day. Thank you for this opportunity, Father God, to give us. And Lord, as we celebrate your water, we do your command, Father God, na water baptism, help us, Father God, to understand kung anong po yung significance, meaning, and purpose, Panginoon, ng gawain ito. Lord, be with us, Father God. We thank you, we love you in Jesus' mighty name. Amen. So, what is the significance, meaning, and purpose ng water baptism, diba? So, water baptism is a public declaration of our faith in Christ Jesus. So, this is an essential step for every new believers, ang water baptism. So, ito talaga yung pangunahing hakbang ng mga bagong mananampalataya sa Panginoong Hesus. So, ang tanong kasi nga, diba, nung maliit pa lang tayo, siguro rin sinasabi natin na lalo sa mga hindi pa sigurado, sa mga undecided pa, tinatanong natin sarili natin na bakit kailangan magpabaptize ulit? Kasi nga nung baby tayo, nabautismuhan na tayo, yun sabi natin. Kasi first, the word baptism is from the Greek word baptizo, nang ibig sabihin ay to be deep or by immerse. Wala kasi siyang English na hindi naman kasi pwede sabihin na, Michelle, you go there and to be deep, di ba? Kaya kailangan baptism. Kaya hinango sa word na baptizo. Tapos, nung baby tayo, yung ginawa sa ating ritual is yung binusan lang tayo ng tubig sa ulo, tapos yung iba, yung bisik-bisik lang. Pero ang sabi ng Bible, kailangan i-immerse talaga tayo. So, tapos yung sa baby, ang tawag sa baptism is dedication. Yung ibig sabihin is ihahandog yung anak sa Panginoon. Na ang ibig sabihin ay isang seremonyas kung saan ang magulang ay pulman ay handog ang anak sa Diyos. They will present their child to the Lord. So parang ipagkakatiwala ng magulang yung anak para yung anak magiging healthy, they are strong, and then God was favored on him. Just like Jesus Christ, diba? Si Jesus Christ, nung maliit pa lang siya, hinandog siya ni Mary tsaka ni Joseph sa temple. But when he was 30 years old, Jesus Christ was baptized before he start on his ministry. Kaya nga, isa sa significance ng water baptism is getting baptized is considering Jesus, following in Jesus Christ. So, at merong tatlong prior ang water baptism. First is to be repent, and then to believe and become disciples. Infant cannot be repent, diba? Kasi nga hindi pa naman nila alam kung ano yung kasalanan nila. Tapos yung infant, they cannot be believer in Christ. Wala din sila kamuwang-muwang. Tapos yung infant, they cannot be disciples kasi nga hindi pa naman sila nakapaglakat. So kailangan kasi bago ka mag-bautismo, dapat alam mo kung ano yung meaning. Dapat maunawaan mo, kaya nga baptism, kailangan may personal knowledge tayo sa Panginoon. May personal knowledge tayo kung ano yung water baptism. And then,
Sabi nga, getting baptized is concerning following Jesus Christ. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus, dapat susundin natin. Just like dito sa Matthew chapter 3 verse 13 to 17, pinapakita dito yung pagiging good example ng Panginoong Jesus sa pagiging obedience niya sa Diyos Ama. So sabi dito sa verse 13, sabi dito, then Jesus came from Galilee to the Jordan River to be baptized. So parang sinadya talaga ng Panginoong Jesus na pumunta sa Jordan River, di ba? Kung makikita natin yung map, medyo malayo yung Galilee to Jordan River. Katulad sa, aling tayo sa Tungchong, pero sinadya natin pumunta dito sa Cafeteria Bridge. So sabi nga nung si Jesus Christ na sa Jordan River na sabi dito, but John tried to deter him. Sinubukan siyang pinigilan ni John kasi nga naman, paano ang isang Misaya ang magpa-bautismo, di ba? Kasi alam niya na mas hamak na mas mataas pa si Kristo kaysa sa kanya. So prior that, bago yan, si John the Baptist nang he preached about the repentance, tapos he prepare a way for Jesus Christ. So suddenly, ang Messiah came from him, din sabihin na magpabaptize siya kasi nga, tapos sabi nga ni John na, I need to be baptized by you. Why do you can? So ako dapat yung magpabautismo sa iyo, pero bakit ikaw yung magpabautismo sa akin? John. Tapos sabi nga, so Jesus Christ is mightier than him. Amen? So, tapos sabi nga ni Jesus Christ dito na, but Jesus Christ said, let it be so now. Hayaan mangyari ito ngayon dahil ito yung nararapat. So, ito yung kalooban ng Diyos. Amen. So, take note mga kapatid, Jesus Christ is sinless, walang bahid ng kasalanan, hindi niya kailangan mag-repent, hindi niya kailangan humingi ng kasalanan because He is righteous man. Pero sabi niya, hayaan mo na mangyari ito ngayon dahil ito ang kalooban ng Ama. So, kung ang Misaya, kung ang Diyos kung ang Son of God ay nagpabautismo, paano pa kaya tayo ng mga makasalanan, di ba? So, kailangan din natin magpabautismo. Kailangan natin gawin kung ano yung ginawa ng Panginoong Isus. So, sabi nga sa verse 16, as soon as Jesus was baptized, He went out of the water. Sabi dito, at that moment, the heaven was open, and suddenly, He saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting on him. And then a voice came from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am pleased. So the baptism of Jesus Christ was a divine confirmation kung ano ang kanyang identity, kung sino siya at kung ano siya. So as we undergo the water baptism, ma-identify din kung ano yung identity natin, di ba? Kung tayo talaga yung anak ng Panginoon, kailangan magpabaptize din tayo. Amen? So, and then, sabi dito, being baptized is considered an act of obedience of God. It's an act of faith and obedience to the command of Christ dahil ang water baptism is one of the ordinance ng Panginoon. Ordinance means utos, command. Ito sabi nga sa Mark 16:16, ito isa sa command ng Panginoon. Sabi dito, whoever believes in is will be baptized, will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Ang sinumang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang sinumang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So although sabi dito, baptism is closely associated sa salvation. Tandaan natin na baptism is not required for salvation. So the Bible never says na if you cannot be baptized, you cannot be saved. Tandaan po natin na baptism is only a ritual. Ceremonious lamang po ito na we are one body of Christ. So if baptism is required for salvation, sabi dito, hindi kung wala na maliligtas, hindi na mabautismuhan, di ba? So one of the illustration is isang soldier. Yung soldier na yun nasa gitna ng gera, nasa gitna ng battlefield, tapos suddenly, natamaan siya ng bala sa dibdib. Diba? Tapos, bago siya namatay, he repented, humingi siya ng kasalanan sa Panginoon. Siguro, humingi siya na marami siyang asawa kasi nga, diba, pag soldier, kung saan sila nakadislino, doon sila may mga asawa yan sila. So, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. So, even though nakahingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, hindi pa rin siya maliligtas kasi nga, hindi siya nababautismuhan. So, kung requirements ng salvation is water baptism, kahit na humingi yung soldier na yon ng kasalanan, mapupunta pa rin siya sa langit. Ay, sa impero, di ba? So,
kung yung salvation is requirement, hindi lahat siguro mapupunta na sa impyerno, magsisiksikan doon. So, kaya nga sabi dito na hindi requirements ng ng salvation ang water baptism. And one of the illustration din yung yung sa sinners sa cross, di ba? Yung sa gilid ng Panginoon, sabi niya, Jesus, sabi niya, di din yun siya nabautismuhan, pero ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Pero ang sagot ng Panginoon Jesus, sinasabi ko sa iyo ngayon, isasama kita sa paraiso. So, salvation is this is a gift of God that we receive through faith in Christ Jesus. Then, isa din yung tandaan natin na baptism is not renewal. Hindi po to katulad ng passport na 10 years validity lang. Hindi to katulad ng kung nagkakasala ka na naman, na kailangan mo magpa-bautismo. Hindi po, kailangan we baptize only once. So, kung maintindihan natin, tapos kailangan may personal knowledge tayo, kailangan natin maintindihan. Pero kung ikaw na bautismo pero hindi mo maintindihan, you can rebaptize. Amen? And then, baptism is not forgiveness. Hindi po ito nakakapagpatawad ng kasalanan. Hindi po katulad na kailangan mo muna magpa-baptize bago ka para maligtas. Kasi hindi po. Hindi po to siya na kailangan mo muna magpa-baptism bago ka maliligtas. Hindi po yan siya. Hindi po yan siya nakakapagpatawad. Kaya nga, di ba, when Jesus died on the cross, we are forgiven. The moment you accepted Jesus Christ in your life, the moment na you accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior, you are saved. Amen? So, baptism is not forgiveness. Hindi po ito nakakapagpatawad ng kasalanan. And then, sabi nga sa 1 Peter 3:21, sabi ito, in that water is a picture of baptism, which now saves you not very moment there from your body, but as a response to God from clean conscience, it is an empty because resurrection of Jesus Christ. So, kailangan itindihin natin kung ano talaga yung kahulugan. Diba? As a response na kailangan meron tayong good conscience. Naniniwala tayo nagsubmit tayo. So, nagsubmit tayo ito we submit to God. So, di ba, when we submit to God, we can name Him not because na we are sinners, di ba? But because as a sinners, we meet the expectations, we meet the requirements about the salvations ng Panginoon. Amen. At ito pa, command ng Panginoon sa Matthew 28:19-20. Sabi ito, this is His final command before He left. Diba? Sabi nga sa Matthew 28:19-20, sabi ito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, since Jesus left us a final command, so as a disciple of God, wala na makapagpipigil para gawin natin ang bagay na ito. Amen? And then, kanina pangalan dapat tayo babautismuhan? Diba? Sa pangalan din ng Father, the Son, and the Holy Spirit. Because if we use the Father, the name of the Father, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, it means we acknowledge their authority. We acknowledge that we belong to the Father who loved us. We acknowledge that the Son of God died on the cross to save us, and we acknowledge that the Holy Spirit lead us, amen, to His revelation. So, water baptism is one of the ordinance of God. Amen. And then, water baptism is an outward sign of our inward faith. Meaning, is an outward testimony na meron pagbabago sa buhay mo. Na the moment na you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, dapat kung ano yung pananampalataya na meron ka, dapat makikita yan sa gawa. Amen? Sa paglabas mo, katulad na lang dati na ikaw na matigas yung ulo, dati na palamura, dati na hindi palasagot, di ba? Dapat hindi na yan nakikita sa buhay mo. Dapat nakikita na yung kung ano yung meron ka na pananampalataya. Dapat si Kristo na dapat yung makikita sa buhay natin. Amen? So, kaya kasi sabi na outward sign of our inward faith. Nakikita sa panlabas natin ang ating mga pananampalataya. And then, baptism.
Baptism are symbolizing the believer's identification with death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Just as Jesus died for humanity sins, believers die to their old sinful way of life also. Yung buhay mo na makasalanan, magnanakaw, palamura, ililibing yan kasama ang Panginoong Jesucristo. So, ikaw na, hindi yung literal na ilibing, baka hindi na tayo magpabautismo, kundi the moment na naglakad tayo sa tubig, ibig sabihin, kaisa na tayo ng Panginoong Jesucristo. At the moment na ilubog tayo sa tubig, ibig sabihin, kanyang muling pagkabuhay. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, we are the new creation, the old has gone, the new is here. So, magiging bago na tayo sa Panginoong, magiging bagong anyo na tayo sa Panginoong Jesucristo. At sabi nga sa so believers are dead to sin and alive to God. Sabi nga sa Romans 6, chapter 3, verse 7, sabi dito, hindi man ninyo alam na tayong lahat na bautismuhan ni Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayong namatay natin libing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano tayong binuhay muli si Kristo. Sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay. So we are new life in Christ Jesus. Sapagkat sinasabi nito, kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, check na tayo ay nakakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin ang dati natin pagkatao ay may pako na sa krus kasama niya. So ano yung pagkatao natin? Diba? Yan yung old sinful nature natin. Upang mamatay na ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin sa kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya na muli sa kanyang kapangyarihan ng kasalanan. So tayo na mga nabautismuhan kay Kristo, pinalaya na tayo sa nakagapos na kasalanan. Pinalaya na tayo sa bondage of sin. Sabi nga nito sa Galatians 2:20, sabi dito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, mamuhay tayo para kay Kristo. Hindi yung dapat yung lifestyle natin, yung hindi dapat yung dating pagkatao natin ang makikita na sa buhay natin, kundi yung pagkatao na kay Kristo. Amen? And then, baptism is a public proclamation or public declaration of your faith. So, public confession po ito. Sabi nga sa Psalm 107, let the redeemed of the Lord say so. Those whom God has saved and delivered, yung mga niligtas, pinalaya ng Panginoon, should openly declare it through their words and action. At sabi nga ni Timothy, therefore, do not ashamed of the testimony of the Lord. Huwag mong ikahiya kung paano ka binago ng Panginoon, kung paano ka inalay sa bondage of sin. Huwag mo ikakahiya, kundi ipagkakalandakan mo. Amen. Sabi nga sa Luke 8:16, ito yung ni Pastor Erson ng Sunday. Sabi ito, no one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a stand so that those who enter may see a light. So dapat hindi nakatago yung testimony kung paano kayo, kundi ihayag nyo para yung ilaw nyo makikita din ng iba. And then sabi nga ng Panginoong Jesus sa Luke 9:26, if anyone is ashamed of me in my message, the Son of Man will ashamed of that person. So, this is your public declaration of your faith to meet me. As you proclaim your faith, pinapakita dito na you are proud. Pinagkakalandakan mo na you are a Christian. You are totally a follower of God. So, di ba katulad, kung may asawa ka, yung boyfriend nyo, di ba? Kung proud to you, pinaprofile nyo yan. Nakano yan sa my day nyo. Ganon din ng Panginoong Jesus. Kung proud tayo, i-declare natin siya, ipagkakalandakan. Amen? Amen! And then, kung hindi, sabi nga, kung hindi mo yung pagkakalandakan, sino maniniwala na you are a Christian? Diba? Sino magsasabi na, kung Kristiyano, kung walang nakakaalam. Dapat hindi ikaw yung Kristiyano na in the closet lang, tapos lalabas lang kapag kailangan. Dapat ikaw yung Kristiyano na makikita. Amen? Kaya may mga leaders tayo, may mga witness, kasi sila yung magiging witness kung totoong Kristiyano ka ba. Sila yung magiging witness na kung sasabihin mo na Kristiyano ka tapos hindi ka magpabautismo. Sino niloloko? Parang ganun, di ba? Amen? Kaya, after salvation, through repentance and faith, baptism is an important foundation of a Christian life dahil you proclaim God through you confess your faith. So, and lastly, who and when should be baptized? When is the right time to be baptized?
Now is the right time, mga kapatid. Those who accepted His message were baptized, sabi nga sa Acts 21. At sabi nga sa Acts 8:12, sabi dito, but when they believed Philip as he proclaimed the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. As soon as you say, as soon you understand what really baptism is, you can baptize. Amen. Just like Enoch, yung kwento ng isang Enoch tsaka ni Philip. Nung narinig niya yung about sa salvation, yung narinig niya si Jesus Christ na nagpabaptismo, sabi niya nga, meron bang hadlang para ako ay bautismuhan? Yan yung tanong niya kay Philip. Pero sabi ni Philip, maaari pang sumampalataya ka ng buong puso. So sabi ng Enoch, sumampalataya ako ng buong puso. So mga kapatid, sumasampalataya ba kayo ng buong puso na Jesus died on the cross for us? Jesus, He is the Lord and Savior of our life. Amen! So, wala na pong makakapagpigil para bautismuhan kayo. At sabi nga, after you baptize, sabi sa Galatians 3:7, for all who were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. So, ano yung dadamit natin dito? Sabi sa Colossians 3:12-17, therefore, as a God-chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any one of you has grievance against someone. Forgive as the Lord forgive you. And over all this, my virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. Let the peace of Christ dwell in your hearts, since as a member of one body you are called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your heart. And sabi dito, whatever you do, whether word or deed, do it in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yun ang po, to God po kakilala. Thank you, Sister Michelle. I would like to request all the baptism candidates to please come here in front. This is your public declaration, so you should not be ashamed of Christ. Amen. Amen. This is your moment. There are great moments in life. Amen. We call this the milestone, or we call it unforgettable experience. Important events in our lives. Ang milestone po is the dividing line between the before and after. Doon po sa inyong nakaraan, after this very important event in your life, starting today, you will never be the same again for the rest of your life. As we have read, as we have heard, baptism is an outward symbol. Outside evidence of an inner conversion. What you will declare outside publicly must be the same privately. So the Bible said in Mark 1:8, John the Baptist said, I indeed baptize you with water, but he, who is he? The Lord Jesus Christ, the Messiah, the God the Son. He, the Lord, will baptize you with the Holy Spirit. So John here talks about a baptism that he can do. A man, a pastor, an elder can baptize you in water. But only the Lord can baptize us in the Holy Spirit. Amen. It will happen, but it's between you and the Lord.
But this public declaration, you can do. You symbolize the death of yourself. You will declare that I am now crucified with Christ. I no longer live. Christ lives in me. Amen. So the forgiveness of sin is done. But what is more important is how you will live after this. The ongoing life of faith till you die. Kagaya po yan ng sasakyan na ini-start ng battery. Pero importante talaga na maka-umpisa o maka-start, pero mas mahigit na importante kung paano siya aandar, maglalakbay, at mabubuhay with the power of the oil or the fuel o gasolina. Hindi pwedeng magaling ka ng start, hindi ka naman umaandar. Anong klaseng sasakyan yun? So ang baptism is a start of a brand new life. It's a symbol of your death to your old self. But when you are rose up from the water, it's a symbol of your resurrected life. You will now take the journey of faith through the rest of your life. So the water can wash the outside, but only the Holy Spirit can touch the inside. The water can cleanse your skin, but the Spirit of the Lord can touch the secret of your souls. That's the baptism of the Holy Spirit. That's why the Lord said, when we receive the Lord, He is dwelling in us. Amen. But after that, when we are baptized, He, the Holy Spirit, will not be only in us or with us, He will be upon us. Iba po ang in us at iba po yung upon us. The Holy Spirit is inside you, but when you are baptized in the Holy Spirit, you will be inside God. Amen. So, very clear, Jesus did not only die for our sin. Yes, that's true. But He also resurrected from the dead. Amen. The symbol of resurrection is the empowerment to live the new life you have in Christ. Yung po ang importante. That's why you need the baptism of the Holy Spirit. That's why John said, I can baptize you with water, no problem. But the Lord Himself will baptize you with the Holy Spirit. Amen. So what is the baptism of the Holy Spirit? First, it is not about being loud or the volume. It is not about the spiritual emotional highs. It is not even about signs and wonders, though it's part of it. Baptism of the Holy Spirit is this quiet, transformative power that is working inside your heart. It is the silence work of the Spirit convicting your heart. It is the power that will make you walk in darkness, but you are carrying the light of God in that darkness. It is the power not to conform, but to be transformed. Not to conform in this unholy world, but to be transformed by the renewing of your mind through the washing of the Word of God. Amen. It is the power to endure during times of testing and trials. Amen. It is the power to wait on the perfect timing of God, not your own schedule, but the timing of the Lord. Amen. To be patiently waiting upon Him. This baptism, you will have the power to witness. You will be intentional to share the gospel of Christ. This is the power to speak the truth in love. Amen. This is the power that the Holy Spirit will give you. Most especially, it is a power to be free from the bondage of sin. Amen.
This is the power that will deliver you from old habits. This is the power that will turn away your addictions. This is the power that will make you turn away and be free from your bondage. This is the work of God in your life. And most of us wants to have the fruit of the Holy Spirit. Marami po sa atin, buong buhay natin pilit na magkabunga ng fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Kahit anong effort, hindi namumunga. Dahil alam niyo po ba, na hindi po ito nakukuha sa human effort or by works. Ang bunga po, automatic na lumalabas. Amen. Hindi tinatrabaho, ngunit siya'y namumunga. At sinabi po ng Panginoon, ang bungang ito ay makukuha lamang sa pamamagitan ng word na abide. Amen. Pananatili, pagpapatuloy, kapit, kahit anong gipit, Amen. wag sa patalim, kundi sa Panginoon. Amen. Ito po ang bunga na hindi mo makukuha sa sarili mong paraan o sa sarili mong effort. Ito po ay bunga ng Espiritu Santo. That's why Jesus said in John 15:4, as a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you. You cannot bear fruit unless you abide in Christ. Amen. Abide in me, and my words will abide in you. And you will bear much fruit. Apart from me, Jesus said, you can do nothing. Wala po tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, tanong, paano naman natin marireceive ang baptism of the Holy Spirit? Ang sabi ni John, ulitin ko, John said, John said, will baptize you in water, but He, Jesus, will baptize you in the Holy Spirit. Tingnan natin ano nangyari pagkatapos nun. Mark 1:10, and immediately, coming up from the water, Jesus saw heaven parting and the Spirit descending like a dove. Hallelujah. This is the moment. Pag-ahon ng Panginoon sa tubig nang siya'y binautismuhan, bumukas ang langit at bumaba ang Diyos, Espiritu Santo. In a form of a dove. Hindi siya kalapate. In a form, kagaya. It's a symbol of humility. A dove is a symbol of a sacrificial offering. Because Jesus is both humble and He offered His life as an offering. So the question is how? It is not about the question whether the Holy Spirit is available for you or not. The question is, are you willing? Are you available? Are you willing to sacrifice your comfort for the glory of God? Are you willing to surrender your life to Christ? This is the question. And this baptism of the Holy Spirit, especially for all of us, is not only for them. Marami matagal nang na-water baptize. Pero bakit ganun? Ang prayer, ilang minuto lang, tapos na. Kasi nakatulog o napagod o may iba nang nagbukas na ng Facebook. Magbabasa ng Bible, hindi naiintindihan. Kaya hindi na wala pang isang chapter, tigil na. O wala pang isang verse siguro. Bakit ganun? We all need to be baptized.
in the Holy Spirit. This baptism is also called the infilling. Yes, we are indwelt, but the infilling is a continuous process day by day. We all must be baptized in the Holy Spirit. It's not only for them, it's for you. Mapapansin ka, mapapansin mo. Huwag mo nang pansinin ng iba, pansinin mo ang sarili mo. Bakit ganun? Nangihina ako. Bakit ganun? Gusto ko paling bumalik sa kasalanan ko. Bakit ganun? Hindi ako makapagpatuloy. Hindi ako makapag-share. Hindi ako makapag-discipleship. Hindi rin ako makapagturo ng iba. Bakit lagi ko nahihiya? You need the baptism of the Holy Spirit. Accept it to yourself. So this is the call. Jesus is calling. In John 7, he said, on the great day, this is a great day. Amen. Is it a great day? Amen. This is a great day. And Jesus stood up and cried out, if anyone is thirsty, sino ang nauuhaw? Hindi sa tubig. Nauuhaw sa Espiritu Santo. He said, come to me and drink. Whoever believes in me, out of his heart will flow rivers of living water. Come to Jesus. God is calling you. He's calling your name. Come and be filled. And He will give. He will give you. Yung isang lagok mo, ang katumbas, rivers, oceans of living water. We need the baptism of the Holy Spirit. So pag angat niya sa tubig, nandun ang pangako. John the Baptist did not say an analogy. He did not say a symbol. The baptism of the Holy Spirit is a promise. Pagsunod mo sa Diyos, sa bautismo sa tubig, kasunod doon ang pangako. Pupuspusin ka niya ng kanyang Espiritu Santo. Dahil alam niya ang kailangan mo. Alam niya ang haharapin mo. At alam niya ang gagamitin ka niya. Kailangan natin siya. Kailangan natin siya. Amen. Amen. So, paano tayo hingi? In Luke 11, if you then know though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Ask, and it shall be given. Seek, and you will find. Knock, and it shall be opened. Did you ever ask? Maybe not. That's why you're not receiving. Are you filled with the Holy Spirit? Maybe you did not seek. That's why you do not find. O humingi ka kaso sarado. Baka hindi ka kumatok. Baka tumalikod ka na lang at sinabi mo, ay hindi para sa akin yan. Kumatok ka! Amen. Knock! Because this baptism is not only for them. Mas guilty tayo. Ang tagal na nating na water baptize. Can you remember when? Nasaan yung pagpuspos ng Espiritu? So being filled with the Holy Spirit is not about getting more of God. But it is about God getting more of you. Amen. It is surrender. Jesus stood and cried, whoever is thirsty, come to me. Come to Jesus. Amen? Ask Him. He will baptize you. In water first, we will baptize you. But He, God, will baptize you in the Holy Spirit.
Let me say again the verse. When Jesus coming up from the water, Jesus saw heaven parting. Let's look at heaven. Amen. We'll see heaven parting open and the Holy Spirit descending like a dove upon you. All of you. All of us. To all who ask will receive. Amen. God bless you. We will join them in the water. Pastoral staff, leaders, dress up and be ready. Amen. Sige po. God bless everyone. Thank you, Pastor, sa Word of God. But before we go on to the water po, we will take a photo first habang hindi pa tayo basa. Lalong-lalo na yung mga ano dito sa front, yung mga magpapa-water baptize. Kasi maano yung